Ayan yung isa pa, pwedeng manggaling doon sa ating capacitor. Ayan, so may capacitor siya dito. Ayan, so itong capacitor na ito, minsan kasi mabagal ang ikot ng pan, so maaaring galing sa capacitor ang problema natin. So kapag sira capacitor, maglalabas pa rin siya ng E3 kung hindi lumabas or hindi nagnormal siya ng speed. So lalabas pa rin si E3. So mabilis ang pag-check lang doon sa capacitor na ito. Kahit hindi nyo siya bunutin sa board, pwede nyo siyang i-check dahil nakaseparate naman ang capacitor natin. Yan. So for example natin, nakasara naman si unit. Katulad niya, nakakabit doon sa unit. So makikita nyo na itong terminal ng pan natin. Ayan. Terminal ng pan. So bunutin nyo lang yung pan, terminal. Tapos, syempre, dapat naka-digital tester kayo. So, hindi nyo man makikita exact value kung hindi digital lang gagamitin nyo. Kahit ordinaryong digital lang, pwede na yan. So, doon sa dalawang paa, yan, yung pinagbunutan nyo, para hindi nyo na siya tatanggalin o bubunutin yung mismong capacitor. Dito parang makikita nyo na yan. Yan o. So, katulad yan, 1.5 yan. Ngayon, 1.80 na lang ang nasusukat natin. Yan o. So, hindi nyo na siya kailangang bunutin kasi nakaseparate naman yun. Nauutal ako. Ayan. Ikataon lang na yung capacitor is nakadikit na sa board. Pero, dito lang yan pumunta sa dalawang paa na ito. Yung. Ayan. So, nakikita yan. Ito lang. Yan. Dalawang yan. Oh. So, kahit hindi nyo siya bunutin sa mismong unit, dito pa lang pwede na yan. Oh. So, simpleng diskarte lang ang gagawin nyo. Bunutin nyo si pan. I-check nyo rin dalawang paa na rin. Yan. Kita nyo na. Yung pan. Ay yung capacitor natin. Yung pan capacitor. So, katulad yan. 1.18 na lang ang nasusukat natin. So, dapat 1.5 siya. Yan. So, ibig sabihin, nag-change value na. Yun. Okay. So, kailangan ko rin palang palitan ng capacitor pa ito. Okay. So, ayan. So, mabilis ang pag-check lang. Ayan. So, babalik na lang ulit natin. So, kung mga 1 UF, 1.5, so, usually hindi pa lumalabas yung E3 na yan. Pero, pag 0.5 na lang ang nasusukat nyo, so, mabagal ang ikot ng fan. So, lalabas si E3. Ayun. Okay. So, okay na. Okay, good day mga ka-technician. Ayan, mga ka-aircon tech. So, familiar na kayo dito sa problema na to, E3. Ayan, kung maalala nyo, yung mga naunang nag-subscribe sa atin, unang nagtiwala, no? Ayan. So, yun yung mga kauna-unahan mga nilabas natin. Actually, biruan lang namin dati yung paglalabas ng video nitong E3 na to eh. Naging katuwaan lang namin. Pero napakaraming sakop kasi nung problema na E3 na ito. Yan. So, hindi lang doon sa pinakita ko dati noon na nagpalit tayo ng relay. So, itong E3 na ito, so, kadalasan to pan motor, board o relay ang nakikita natin. Ayan. So, marami ang pwede pang galingan. May nag-request lang sa akin itong E3 na to kasi ang dami lagi nang tumatawag at nagtatanong sa amin. Hindi daw nila makuha yung E3 and sinundan naman daw nila yung video na naituro natin. Yung iba nagagawa pero yung iba hindi nila makuha ma-solve yung E3 error. So yun nga, sabi ko nga marami ang sakop ng E3 error pero nasa pan motor section pa rin siya. Okay, so isa-isahin lang natin katulad ditong E3 na ito. Yan, tanggalin ko muna yan. So mag-umpisa tayo doon sa pan motor. So ito kanina original na problema talaga nito E3 pero ginawa ko na siya. Naalala ko lang dun sa mga tumatawag sa akin dun sa E3 error na ito. So ang naging problema niya yung pan motor. Ito. So kapag ka nagkaroon kayo ng problema dito or minsan kasi ito nabubunot o nagkabaliktad, E3 pa rin ang lalabas. Katulad niya nakabunot kaya E3 siya. And kapag may diferensya si pan motor, E3 pa rin.
Ayan, so i-take note nyo na lang ha. Pakita natin tong loob na ito. Paano nga ba ito buksan? Okay. Ayun. So may electronic part yan dito sa pinakaloob na ito. Kapag madumi or hindi na tama-tamaan yung pinaka-sensor niya, E3 error pa rin ang lalabas niya. Ayan. So katulad nito, alam ko ni-repair nila ito eh. Pinalitan yata ng bearing. Ayan. Pero lumalabas pa rin si E3 error. So ang naging problema nito, nung tiningnan ko, yung pan iikot, humihinto, umiikot ng diretso. So yung sentro nung ito, yung pinatawag natin na rotor, minsan ito pag pinukpok natin, hindi natin napapansin, uma-adjust siya, yung pinaka-rotor. So yun yung nagiging dahilan ng mabagal ang ikot or namamatay yung pag-ikot ng pan, hindi siya tuloy-tuloy. Yun. So ito yung nagiging dahilan, yung rotor. So yung rotor dapat nakasentro siya doon sa metal, yun yung pinaka-winding. So dapat nakasentro ito. Ito yung pinaka-rotor na ito ha. Yan. Okay. So medyo maliwanag na. So pag inilagay nyo dito, baka hindi nyo mapansin na umadjust siya. So tingnan nyo kung sumakto. So kanina kasi nung chinek ko ito, lubog yung rotor. Lumubog yung rotor siguro sa pagkakapalo. Lumubog siya. So dumidikit siya doon sa pinaka-electronic board. Saka wala siya doon sa sentro ng pinaka-bakal ng winding. Ayan. Okay. So ito lang ang naging dahilan niya. Kaya lumabas yung E3 na yon. So na-center na namin ito. Ayan. Okay. So pinakita ko lang yung mga E3 error natin. So dito pa lang tayo sa pan ha. Ayan yung mga lumalabas na E3. So bubuksan ko lang ito. Isa-isahin na natin. Kasi yung iba nagpapalit na kagad ng pan motor. Hindi nila na-check ito na pwede palang remedyohan. Kaya nadodoble minsan ang gastos. So kapag sira yung relay, ito yung kauna-unahang mga nilabas natin na video. Ito yung relay na yan. Kapag nag-open itong relay na ito, ang lalabas na error niya rin is E3 pa rin. Okay? And yung switching IC na ito ng pan motor, kapag defective, maglalabas pa rin siya ng E3 error. Then, itong isang relay ay photocoupler na ito. Optocoupler ang tawag na iba. Photocoupler ang tawag namin. Yan. Photocoupler. Ito. Kapag sira yan or leak, maglalabas din siya ng E3 error. Yun. Ito. Okay. And kung may problema ka sa system, maglalabas ka pa rin ng E3 error. Dahil naman yan dun sa pinaka-sensor. So dito nakakabit yung sensor. Ito oh. Yan. Yung iba nakakaligta ang isaksak. So may mga experience kami bumalik dito. Hindi lang pala nila naisaksak ito. O minsan naglulus. Ito. Yung pinaka-sensor ng pan. Yun. So dumaan siya. Diretso papunta ng system. Yan yung pinaka-control ng pan natin. Okay, so E3 pa rin. Ayan. So malaki ang sakop ng E3. Marami yung problema na pwede kayong ma-encounter. Yan, katulad nito. So nag-E3 siya dahil lang dun sa rotor is umabante. Bahagyang sumasabit dun sa pinaka-electronic board na nasa loob niya. So lumabas si E3. So ang ginawa ko lang, ini-adjust ko pababa. Ayan. Ngayon, kung sumobra ka ng pagbaba ng pinaka-rotor at hindi doon nakasentro, so ang mapapansin nyo yung ikot ng pan, mabilis, bumabagal, bumibilis, bumabagal. Hindi siya kung dire-diretso ng normal speed niya. Yun. So ang nagiging problema na nakikita namin, yung rotor wala sa sentro. And kung mapapansin nyo, parang mahina ang buwelo ng pinaka-motor niya. So parang mahahawakan mo ng ayan, kahit walang pressure yung hawak mo, mahihinto yung pan. Ayan, dahil hindi nakasentro. Ayan, okay na. So maiksi lang naman itong video natin na ito. Ayan,
So ito kasi mga unang nilabas namin, nataon lang na marami nagre-request sa akin, marami ang tumatawag na hindi nila ma-solve yung E3 error. So malawak ang E3 error ha, hindi tayo nagkita ng E3 magpapalit na kaagad ng pan o magpapalit ng board. Ayan, so tingnan muna natin kung ano yung mga possible na dahilan. So normal na problema lang talaga lagi niyan, si relay. Ayan, makita nyo si E3. Actually ang brand dito is Carrier eh. So nakikita nyo ito doon sa ibang brand din, E3 pa rin. So yun nga sabi ko, pag may kapamilya siya na board, pareha siya ng error code na lalabas. So sa ibang brand, nakikita nyo yung E3 error. So dito E3 din ang error code na inilalabas niya. Ang symptoms ng problema, iisa din. Ayan. Okay? Ayan. Okay na. Medyo maliwanag na itong E3. So short video lang tayo. Konting paliwanag lang. Ito okay na naman ito eh. Yan. And ito minsan pag nabunot, baka nagkabaliktad kayo ng connection. 3 wire kasi yan eh. So mapapansin nyo, baka ibabalik nyo ng ayan ah. So yung pinaka nakagitna sa kanya galing doon sa left side, ayun oh. So hindi siya nakaayon na nakadiretso. Ewan ko kung bakit ba ganito yung pagkaka-design niyan nung pan. Yun. Nag-cross. Naka-cross siya. Eh minsan to pag binubunot, katulad nito, pag binunot nahahatak. Yan oh. Pag nahatak siya, minsan hindi natin alam kung saan ibabalik. Ayun. So naka-cross yung nasa kabilang side, nasa gitna. Yung nasa kaliwa. Pag nakaharap ng ganyan ha. So sa gitna. And yung nasa right, tama naman siya. Magka-cross lang yung isa. Hindi ko alam kung bakit dinesign ng ganyan yan. Eh, nandun na eh. Naka-design na eh. Okay. So, ayan. So, minsan nahahatak yan. Dito pag bunot natin. Natatanggal. Yun. So, okay na. Ulitin lang ulit natin ha. Ang dahilan ng E3. Pwedeng manggaling doon sa switching IC ng pan. Pwede manggaling sa relay. Pwede manggaling sa system. And kadalasan pan motor and relay. Ayan. So madali lang naman. Lalo na yung mga nagtatanggal nito, ingatan nyo pala na, teka, kung mabubunot ko lang ulit ha. Yung nagbabaklas ng bearing, katulad nito kasi minsan maingay and tinatry i-repair or palitan ng bearing. Ingatan nyo itong pinaka, ayan, ito yung pinaka switch ng sensor. So pag nabasag ito or nawala yung pinakaguhit na yun, may puti yan na makikita kayo na guhit. Ayun. So minsan nilinis, nawawala. Ito kasi tumatama doon sa sensor niya. Yun. So ito yung nakaka-detect doon sa, teka, tanggalin natin din to. Yun. Doon sa sensor na maliit na to. Ito yung tumatama sa kanya. So nakaganyan yan. Yun. So pag umiikot, tinatamaan ng puti na yun. Ayun. Ngayon kung nabasag o umadjust siya, so maaari pa rin lumabas si E3. Yun. And yung sinasabi ko, dapat ito nakasentro sa gitna. Dito. Ayan. So yun nga, sabi ko nga, yung naging problema lang nito, umabante naman itong pinaka-rotor. Siguro pagbabaklas nila or hindi ko alam, parang pinaltanan nila ng bearing ito eh. Yan. Nabaklas na. Okay. So, okay na tayo dito. Maayos na rin itong unit na ito. Ayan yung isa pa, pwedeng manggaling doon sa ating capacitor. Ayan. So, may capacitor siya dito. Ayan. So itong capacitor na ito, minsan kasi mabagal ang ikot ng pan. So maaring galing sa capacitor ang problema natin. So kapag sira capacitor, maglalabas pa rin siya ng E3. Kung hindi lumabas or hindi nagnormal siya ng speed. So lalabas pa rin si E3. So mabilis ang pag-check lang doon sa capacitor na ito. Kahit hindi nyo siya bunutin sa board, pwede nyo siyang i-check. Dahil nakaseparate naman ang capacitor natin. Yan. So, for example natin, nakasara naman si unit.
Tulad niya, nakakabit doon sa unit. So, makikita nyo na itong terminal ng pan natin. Ayan. Terminal ng pan. So, bunutin nyo lang yung pan, terminal. Tapos, syempre, dapat naka-digital tester kayo. So, hindi nyo man makikita exact value kung hindi digital lang gagamitin nyo. Kahit ordinaryong digital lang, pwede na yan. So, doon sa dalawang paa, yan, yung pinagbunutan nyo, para hindi nyo na siya tatanggalin o bubunutin yung mismong capacitor. Dito pa lang makikita nyo na yan. Yan o. So, katulad yan, 1.5 yan. Ngayon, 1.80 na lang ang nasusukat natin. Yan o. So, hindi nyo na siya kailangang bunutin. Kasi nakaseparate naman yun. Nauutal ako. Ayan. Ikataon lang na yung capacitor is nakadikit na sa cord. Pero, dito lang yan pumunta sa dalawang paa na ito. Yung. Ayan. So, nakikita yan. Ito lang. Yan. Dalawang yan. Oh. So, kahit hindi nyo siya bunutin sa mismong unit, dito pa lang pwede na yan. Oh. So, simpleng diskarte lang ang gagawin nyo. Bunutin nyo si pan. I-check nyo rin dalawang paa na rin. Yan. Kita nyo na. Yung pan ay yung capacitor natin, yung pan capacitor. So, katulad yan, 1.18 na lang ang nasusukat natin. So, dapat 1.5 siya. Yan. So, ibig sabihin, nag-change value na. Yun. Okay. So, kailangan ko rin palang palitan ng capacitor pa ito. Okay. So, ayan. So, mabilis ang pag-check lang. Ayan. So, babalik na lang ulit natin. So, kung mga 1 UF, 1.5, so, usually hindi pa lumalabas yung E3 na yan. Pero, pag 0.5 na lang ang nasusukat nyo, so, mabagal na ang ikot ng fan. So, lalabas si E3. Ayun. Okay. So, okay na. Okay. Ayos.